Lumaking pinagtatawanan ng kanyang kaklase ang batang si Gemma dahil isa lang siyang mahirap. "Pangit! Ang pangit mo!" Tukso ng isang bata sa kanya habang tinatapunan siya ng mga papel. "Umalis ka sa paaralan namin! Hindi ka nababagay rito!" Sigaw ng batang babae na mukhang anak ng mayaman dahil sa kaartihan nito. Napahagulgol na lang ang batang si Gemma sa isang sulok habang nakayakap sa kanyang sarili. "Tayo na, baka mahawa pa tayo sa kapangitan niya," tura ng isang batang lalaki habang papaalis. "Oo nga, tayo na nga. Yak, kadiri." Maarteng turan ng isang batang babae na mukhang mayaman. Hindi pa rin umaalis sa kanyang kinauupuan ang batang babae dahil sa panlulumo sa sarili, dahil hindi siya matanggap ng mga batang kaklase sa mataas na antas ng paaralan na pinasukan. "Hay, bakit ka umiiyak?" tanong ng isang batang lalaki habang nakatingin sa kanya. Napatingin naman ng batang babae sa batang nagsasalita na animo walang pakailam sa itsura niya. "Wala, umalis ka na dito dahil baka mabuli ka ng dahil sa akin." Pagpapaalis niya sa batang nais siyang damayan. "Bakit naman? Pag ginawa nila yun isusumbong ko sila kay dad," tura ng batang lalaki. Siguro matapang ang daddy mo, kaya siguradong matatakot sila sa'yo." Sagot niya naman dito. "Oo naman, teka nga, ano nga pala pangalan mo?" tanong nito sa pangalan niya. "Gemma, ikaw?" tanong niya naman dito. "Nico Bryce Johnson," sagot niya agad. "Nico Bryce, salamat dahil ikaw lang ang batang nakipag-usap sa akin," tura niya dito. It's okay. So, I have to go. My dad is waiting for me," tura ng bata at saka na ito umalis. Napangiti naman ang batang si Gemma dahil sa kabutihan ng batang nakausap. Lumipas ang 10 taon. Pinagmasdan ng dalaga ang sarili sa harapan ng salamin habang sinusuklayan ang mahaba nitong buhok. Marami na ang nagbago sa kanyang sarili, lalo na ang kanyang katawan. Napatingin siya sa ganda ng hubog ng kanyang katawan na madalas siyang sinasabihang sumali sa mga pageant. Ngunit umaayaw siya dahil hindi niya nais ipakita ang kanyang katawan sa karamihan. Dumako naman ang kanyang paningin sa kanyang mukha. Likas na matangos ang kanyang ilong at mapula ang kanyang labi, at may bilugan siyang mga mata na lalong bumagay sa kanyang ganda. "Gemma anak, bilisan mo na dyan at baka malate ka sa interview mo," tawag ng ina sa kanya. "Opo nay, sandali lang po ito," sagot niya habang tinatapos ang pagsuklay sa kanyang mahabang buhok. "Bumaba ka na dyan at kumain ka na muna," tura naman ng kanyang ina. "Opo nay," tangi niya na lang nasagot at saka niya kinuha ang sling bag at kulay puti niyang folder. Agad naman siyang tumungo sa kusina at kumain muna siya bago umalis. Lumipas ang ilang minuto ay natapos na rin siyang kumain at agad na nagpaalam sa ina. "Nay, aalis na po ako," paalam niya sa ina. "O siya, mag-iingat ka anak ha. At naway makapasok ka kaagad sa ina-applyan mong trabaho," saad ng ina. "Opo nay, tiwala lang po tayo sa kanya." Sabay turo niya sa itaas na ang tinutukoy niya ay ang Panginoon. "Oo anak, may awa rin ng Panginoon," sagot naman ng ina. "Opo, sige po nay, alis na ako." Sabay humalik siya sa noo ng ina. Tumangulang ang ina at naiwang nakatanaw sa pag-alis ng anak. Sa kabilang banda naman ay matapos maligo ang guwapong binata ay agad siyang pumili sa kanyang mga magagarang damit
na magandang naka-organize sa isang malaking cabinet. Matapos niyang makapili ng susuotin ay pumunta naman siya sa lalagyanan ng mga relo at makikita mo ang magandang pag-organize ng mga mamahaling relo na mga limited edition. Mga prinsipe lamang ang tangi makakabili nito dahil nag-iisa lang siyang anak ni Queen Amber at King Harold, kaya lahat ng yaman ay mapupunta sa nag-iisang uniko iho na si Prince Nico. Pagbaba ng prinsipe sa hagdan ay agad na bumati ang mga taga-silbi nila. "Good morning, Prince Nico!" Sabay-sabay na bati ng mga ito sabay yuko. Ngunit walang pakailam ang prinsipe sa mga ito at seryosong lumabas sa kanilang mansyon at sumakay agad sa isang magarang sasakyan na nakaabang na sa labas. Agad naman silang umalis at naglakbay papunta sa kanyang kumpanya. Sa isang banda naman ay matapos siyang bumaba sa isang pampasaherong jeep ay agad naman siyang naglakad dahil kailangan niya pang maglakad ng ilang minuto bago makarating sa kumpanya na kanyang aaplayan. Wow, sobrang tayog naman ng building na to. Makakapasa kaya ako sa interview ko? Sana naman po. Kausap niya sa kanyang sarili. Bago pa man siya makarating sa building na ito, ay napapitlag siya nang may biglang nagpito sa kanyang likuran dahilan para mabato niya ang dala niyang gamit sa harapan ng sasakyan. "Ay kabayo!" hiyaw niya. Nang makabawi siya, ay agad niyang kinatok ang pinto ng sasakyan ng prinsipe. "Walang yato, nais yata akong patayin." Inis niyang turan. Ngunit hindi binuksan ng binata ang kanyang salamin kahit na mukhang galit na galit ang babaeng malapit masagasaan ng kanyang driver. "Isa, pag hindi mo binuksan to, sisirain ko ang salamin ng sasakyan mo." Galit niyang turan. Akmang kakatok siya ulit, ngunit bumukas ang salamin ng sasakyan at iniluwa ang gwapong mukha ng prinsipe. Sabay abot nito ng black calling card nito sa dalaga. Ngunit galit na pinagsabihan ng dalaga ang prinsipe. "Muntik na niyo akong patayin. Humingi ka ng tawad dahil pag nawala ko sa mundong to, sinong susuporta sa ina at kapatid ko?" Walang preno nitong turan sa binata. Ngunit hindi umimik ang binata. Sumulyap ito sa dalaga at hindi niya pa rin inaalis ang kamay na nakalabas na may hawak na black calling card. "Humingi kayo ng tawad. Mahirap ba yung gawin? Halos Hindi natapos ng dalaga ang sasabihin dahil binitawan ng binata ang card at saka sinenyasan na umalis na sila. Kaya naiwang napatulala ang dalaga nang makitang umalis na ang sinasakyan ng binata at nagulungan pa ng kotse nito ang mga gamit niya, kaya mas lalo siyang nainis. "Antipatiko, kainis. Unang araw ko pa lang sa pag-apply, ganito na ang kamalasang natanggap ko." Inis niyang bulong sa sarili at isa-isang pinulot ang kanyang mga gamit, pati na rin ang calling card na binigay sa kanya. Tinignan niya ito ng maigi at nakalagay dito ang pangalan ng kumpanyang nais applyan, pati na rin ang pangalan nito at numero ng cellphone ng binata. "Aanhin ko rin to. Bakit niya ako binigyan ng ganito?" sabi niya sa isip. Sa kanya rin ito nilagay sa loob ng bag niya. Sa kabilang banda naman ay pumasok na sa kumpanya ang prinsipe at agad na bumati ang lahat ng nadadaanan niya. At may mga babaeng maririnig mo na pinag-uusapan siya. "Ang gwapo niya talaga, besh," tura ng isang babae na medyo may katabaan. "Oo nga eh, ang swerte ng babaeng magugustuhan niya. Ang gwapo niya at ang yaman-yaman pa," tura ng isa naman. "Ay, sana ako na lang yung babaeng yun," pantasya naman ng isa, sabay kilig. Ngunit walang pakailamang binata sa mga naririnig at tuloy lang siyang naglakad
papasok sa kanyang opisina. Good morning, Prince Nico. Bati ng sekretarya nito. Good morning. Formal niyang sagot, sabay upo. Sir, may mga files na po tayo dito para sa mga babaeng nais mong i-interview. Sabi ng sekretary niya, sabay lapag nito sa harapan niya. Kinuha agad ng binata ang mga ito at tinignan ang mga files ng bawat isa. Ngunit may isang umagaw ng kanyang pansin. Tinignan niya ito ng mabuti at naalala niya ang babaeng muntik ng mabangga ng kanyang driver. Likas itong maganda at natural na walang kolorete sa mukha. Ngunit parang wala itong pakailam sa kung sino siya. Kaya nais niyang ito ang piliin para ipakilala sa kanyang mga magulang. Dahil nais na nilang magkaroon siya ng asawa at saka ibibigay sa kanya ang lahat ng mamanahin. Miss Trisha, please bring her here. Turo niya sa file ng dalaga. Tumango kaagad ang sekretarya at lumabas para tawagin ang babaeng may pangalang Gemma Mendoza. Nakalinya ang mga babae. May mga files para sa interview at nakita niya si Gemma na nasa pinakadulo kaya pinuntahan niya ito. Are you Miss Gemma Mendoza? Formal niyang tanong. Yes, ako nga po ma'am. Sagot niya naman kaagad. Just follow me. Maikli nitong sabi, sabay alis nito agad. Sumunod naman ang dalaga dito. Maya-maya pa ay pumasok sila sa opisina. Pagpasok nila ay nakita ng dalaga ang lalaking nakatalikod mula sa kanila. Prince Nico, she's here. Tura nito. Sumenyas lang ito sa babae ng okay at agad namang lumabas ang sekretarya ng prinsipe. Unti-unting humarap ang binata sa gawin ng dalaga na nakaupo sa may tapat ng mesa ng binata. Good morning, sir. Bati niya nang humarap ito sa kanya. Ngunit bago pa man magsalita ang prinsipe, ay agad siyang nakilala ng dalaga. Diba, ikaw yung malapit bumundol sa akin kanina? Takang tanong ng dalaga. Ngunit walang ipinakitang reaksyon ng prinsipe sa dalaga. Nanatili itong nakatingin sa kanyang files. So, you are Gemma Mendoza, right? Formal nitong tanong sa kanya. Opo, ako nga. Maikli niyang sagot. Tanggap na po ba ako sa trabaho, sir? Tanong niya kaagad sa binata. Napatingin ito sa kanya ng matiim at saka binitawan ng file niya na hawak nito. Actually, kaya kita pinatawag dito dahil ikaw yung nag-iisang hindi makakapasok sa interview. Tura ng binata. Nagulat ang dalaga sa narinig, kaya para siyang tinakluban ng langit at lupa dahil hindi siya pumasa sa interview. But I have some offer to you. If you take it or leave it. Tura ng binata nang makitang nadismaya ang dalaga sa narinig. Talaga po sir, ano pong magiging trabaho ko? Pwede po akong maging kasambahay niyo po dahil magaling akong maglinis, magluto at maglaba at kung ano-ano pa. Pwede po ako. Masaya niyang saad sa binata, saka nakangiti na parang bata. Just be my girlfriend and I have terms and condition about that. Sagot agad ng binata. Napawi ang ngiti ng dalaga dahil sa narinig at hindi siya nakaimik agad sa sinabi nito. Ano daw? Anong sabi niya? Magiging girlfriend niya ako? Wow, pwede palang maging trabaho ang pagiging girlfriend ngayon? Tanong niya sa kanyang sarili. Actually, I have my contract here. Just free to read it. Make sure that you will follow the rules. Tura nito, sabay bigay niya ng papel na may lamang terms and conditions. Binasa ng dalaga ang lahat ng nakapaloob sa papel na iyon at napanganga siya sa huling parte ng kondisyon dahil nakalagay dito
kung magkano ang magiging kabayaran kapag tinanggap niya ang offer nito. Totoo po ba itong matatanggap ko pag pumayag ako, sir? Napapalaki ang mata niya habang hawak ang papel. Yes, of course. I never put down in that conditions if it's not valid. Will you take it or leave it? Seryoso nitong tanong sa dalaga. Hindi agad nakasagot ang dalaga dahil pinag-iisipan niya pa kung tatanggapin niya ba o hindi. Ano ba, Gemma? Tatanggapin mo ba o hindi? Kailangan mo malaking pera para mapag-aral ang mga kapatid mo at para sa magiging maintenance na gamot ng nanay mo. Kausap niya ang kanyang isipan. Don't waste my time if you don't like it. Just go and I will find another one who will accept it. Turan agad ng binata. Yes, fine. Tatanggapin ko na para sa pamilya ko. Sagot niya kaagad. Okay, done. So tatawagan na lang kita if I need you. Okay? Turan nito, sabay tayo para umalis. Teka, aalis ka na? Tapos na ba ang pag-uusap natin? Inosenteng tanong ng dalaga. Yes. Maikli nitong sagot, saka niya binuksan ang pinto ng office para lumabas. Sasabay na ako sa'yo. Agad naman siyang sumunod sa binata. Walang pakailam ang binata kung sumunod ba siya o hindi. Dumiretso ang binata sa labas dahil nakaabang na doon ang sasakyan niya. Sa kabilang banda naman ay nakaupo sa may sofa si Helen habang tinitignan ang larawan ng isang pamilya sa kanyang cellphone. Look at you, Amber. Sobrang saya mo na dahil ikaw ang nagtagumpay. But I promise that I will ruin everything to you. Maghintay ka lang at darating ako sa buhay niyo. Gigil nitong bulong sa sarili. Ma'am, what are you doing? Tanong ng binatang anak na si Marlu. Oh, andyan ka na pala, iho. Sabay tayo at agad na sinalubong ang anak na bagong dating. Ma'am, I need to rest. Tura ng anak nang makalapit siya dito. Okay, son. How's your day? Tanong ng ina. It's okay, ma'am. I am so tired. Walang ganan nitong sagot sa ina. Marlu, anak, next month we will go back to the Philippines and we need to meet your Tito Harold. He's your dad, older brother. Saad niya sa anak. Ma'am, I need to stay here. My friends are here. Nanlulumo niyang saad sa ina. No, we need to go back because I want you to meet your Tito Harold and be part of their family. Galit niyang turan sa anak. But ma'am, hindi natuloy ng binata ang sasabihin dahil pinutol agad ito ng ina. No buts, just listen to me, Marlu. We have the right to be part of them because your dad is the older brother of King Harold. So stop complaining. Do what I've said. Maotoridad niyang saad sa binata at walang magawa ang binata kung hindi ang sumunod sa nais ng ina. Naalala ni Helen ang ginawang pagpapaalis sa kanila ni Amber sa mansyon na dapat ay may parte sila sa kayamanan ng mga Grace dahil nakakabatang kapatid ni Harold ang asawa niya. Ngunit ipinagkait yun sa kanila. Pinaalis sila at pinadala sa Amerika para doon sila tumira at paaralin ang nag-iisang anak. Naalala niya ang araw na pinaalis sila ni Amber. Helen, we need to talk. Tura nito nang makita siya nitong nakaupo sa may sala. Yes, Amber, what is it? Takang tanong niya naman. Did you slap my son for no reason? Malumanay nitong tanong. Of course not. Who told you that? I never do that to your son dahil parang anak na ang turing ko sa kanya. Hindi ko magagawa ang sinasabi mo, Amber. Pagsisinungaling niya. Ngunit biglang nag-iba ang timpla ng mood ni Amber dahil alam niya nagsisinungaling lang si Helen. Stop lying, Helen. You hurt my son. Not once, but thrice. Nung wala ko dito, ginawa mo yun sa anak ko. So I won't allow you to do that again. Galit na turan ni Amber. No, Amber. I am so sorry for what I've done. I am just out of temper because
Your son is so naughty. Pagmamakaawa niyang sagot. Just pack your things and I will tell Mang Rodolfo na ihatid kayo sa airport. Galit nitong Turan at saka na ito umalis. No, Amber! Tawag niya, ngunit hindi na siya pinakinggan pa nito ulit. You bitch! Babalikan kita, Amber, at sisiguraduhin ko sa pagbabalik ko ay masisira ko na ang iniingatan mong pamilya. Sigaw niya sa kanyang utak. Sa kabilang banda naman ay nakatanaw sa malawak na lupain si Amber habang naaalala ang asawa ng kapatid ng asawa. Kamusta na kaya si Helen? I know she has many mistakes back then, but I already forgave her. Honey, what are you thinking? Mukhang sobrang lalim ng iniisip mo ah. Basag ni King Harold sa kanyang pag-iisip. Humarap siya dito at ngumiti ng matamis. I was thinking about Helen and her son. Sana okay lang sila, honey. Turan niya. Don't worry about them, honey. Magiging okay lang sila. At saka, binigyan naman natin sila ng kabuhayan at libreng pagpapaaral sa kanyang anak sa state, so we don't have to worry. Saad ni King Harold. Yes, honey. Sana nagbago na si Helen at hindi na siya tulad ng dati. Turan naman ng Reyna. Don't mind them, honey. Ang dapat natin pag-usapan ngayon ay dapat makapaghanap na si Nico ng babaeng nararapat niyang pakasalan. Dahil tumatanda na tayo, dapat may apo na ako sa edad ko to. Palatak ng hari. Honey, huwag natin madaliin ang paghahanap ng anak mo. Dahil siya naman yung magmamahal eh. Kaya hayaan na muna natin siyang makapaghanap. Saad ng Reyna. Nag-aalala lang ako, honey, kasi tumatanda na tayo. Ilang taon na lang ay ililipat ko na sa kanya ang pangangalaga sa palasyo. Kailangan niya ng babaeng may sapat na kaalaman para kutuwang niya para sa pagpapaunlad ng palasyo. Turan ng hari. Kung yan ang gusto mo, kailangan natin makausap ang anak natin. Kung may babae na ba siyang nagugustuhan. Sagot naman niya sa asawa. Tumangulang ito at saka ngumiti ng matamis sa Reyna. Lumipas ang mga araw matapos makipag-usap ang dalaga sa binata. Hindi maalis sa isipan ng dalaga ang mga sulat sa kontrata na kanyang pinirmahan. Wala kaya siyang girlfriend? Bakit kailangan niya pang magbayad ng magkukunwaring girlfriend niya? Sa isip ng dalaga habang nakatingin sa kawalan. Sa gwapo niyang yun? Ay, imposible namang walang magkakagusto sa kanya. At isa pa, mayaman siya. Lahat yata ng babae, ganong lalaki ang pinapangarap nila. Turan ng isipan niya. Mukhang sobrang lalim ng iniisip mo, besh. Basag ng kaibigan niya sa kaniyang pag-iisip. Ano ba? Nagulat pa ako sa'yo. Bigla-bigla kang sumustulpot. Inis niyang sabi sa kaibigan. Wow, ang lalim kasi ng iniisip mo kaya. Hindi mo ako napansin na kanina pa kita pinagmamasdan. Mukha ka kayang syunga. Litanya ng kanyang kaibigan. Tumahimik ka nga dyan, Elsa. May mga iniisip ako. Turan niya, sabay tayo niya sa kanyang kinauupuan. Bakit? Ano ba kasing iniisip mo? Mukhang sobrang seryoso ka. Tanong naman ni Elsa sa kanya. Basta. Ayaw kong sabihin sa'yo. Dahil sasabihin mo naman kay inay. Saad niya at saka naman siya umupo sa katapat na upuan ng kaibigan. Promise, hindi ko gagawin yon. Isa pa, best friend tayo. Bakit ko sasabihin pareho tayong mananagot kay tita. Sabay taas niya ng kanyang kanang kamay para mangako. O Shasha, sasabihin ko sa'yo pero promise ha? Huwag na huwag mong sasabihin kay inay. Kahit na kay Gian. Panigurado niyang sabi. Opo, hindi ko sasabihin. Sagot ni Elsa. Okay, ganito kasi yun. Nung Monday ng umaga, naisipan ko mag-apply sa isang kilalang kumpanya sa bayan natin. Nais ko sana mag-apply ng staff sa kumpanyang yon. Tapos, ano nangyari, besh? May pogi bang bumangga sa'yo? O may nagkakagusto sa'yo? Exaggerated na sabi ni Elsa. Che, patapusin mo nga ako. Masyado ka namang excited eh. Inis niyang sita sa kaibigan. Sorry po,
Kunwaring nagpapakyut niya tong turan. Yun nga, malapit na ako mabundol ng mokong na yun. Walang hiya pala yun eh, besh. Buti hindi ka napuruhan. Naku, kung nabundol ka, besh, sisiguraduhin ko sa'yong... Ayan ka na naman. Sabing patapusin mo nga ako. Ikaw na lang magkwento. Sabi niya, saka niya ito iniwan sa ere at mabilis na lumabas. Huy, ano ka ba? Ang init naman ng ulo mo. Tangi na lang nasabi ng kaibigan habang nakatanaw sa paglabas ni Gemma. Sa kabilang banda naman ay nakasakay na sa kanyang sports car ang binata habang binabaybay ang daan papunta sa madalas niyang puntahan. Naisipan niyang tawagan ang dalaga na babayaran niya para maging girlfriend niya. Nagring kaagad sa kabilang linya. Hello? Sagot ng sa kabilang linya. I want to see you now. Send ko sa'yo ang location kung saan tayo magkikita, okay? Tangi niya lang sinabi at saka niya agad na pinatay ang linya ng cellphone niya. Hindi na niya hinintay pa, sumagot sa kabilang linya. Pinaharurot niya ang kanyang kotse papunta sa isang beach resort na pagmamay-ari nila. Naalala niya ang mga araw na lagi silang pumupunta doon kasama ang babaeng nais niyang makasama sa habang buhay. Babe, I love you. Malambing na tura ng babae sa kanya. Napangiti naman siya ng matamis sa babaeng iniibig. I love you more, baby. Sagot niya naman. Babe, swimming tayo. Malambing na sabi ng girlfriend. Sure, let's go. At sabay na silang lumangoy sa tubig habang magkahawak ang kamay. Ngunit dumating ang araw na nag-propose ang binata sa nobya. Naghanda siya ng engrandeng pag-propose. Andun ang maraming pulang rosas na paborito ng nobya at mga balon na iniikot at ginawang hugis puso. Paglabas ng nobya, galing sa room nila, ay napatakip ito sa kanyang mga labi. Sabay agos ng luha sa kanyang mga pisngi. Babe, will you marry me? Sabay luhod niyang tanong. Napahiyaw naman ang mga taong nasa paligid habang nakaluhod ang binata. Please, Nico, don't do this to me. I am not ready for this. Umiiyak nitong turan. Baby, I want you to be with me for the rest of my life. Saad ng binata habang nakalahad ang palad na may munting kahon na may lamang kumikinang na singsing. I'm sorry. Tangi niya nasabi at saka na ito tumakbo papalayo. At simula sa araw na yun ay ang buong pagkatao ng binata ay nadurog dahil sa pagtanggi ng nobya. Nagising sa kanyang pag-iisip ang binata nang makitang matagal na pala siyang nakapark sa parking area. Lumabas siya kaagad at saka ibinaba ang kanyang mga gamit. Sa isang banda naman ay nagulat naman ang dalaga nang mabasa kung saan sila magkikita ng binata. Napaawang ang kanyang mga labi. Ano bang nakain ng lokong yun? Bakit sa beach pa kami magkikita? Pwede naman sa kumpanya nila or sa restaurant. Bulong ng utak niya. Anak, ano ginawa mo? Tamang tanong ng kanyang ina. Aha, may pupuntahan lang ako. Sandali lang po ako doon. Nakangiti niyang paalam sa ina. Anong sandali? Bakit mukhang nag-iempake ka? Tanong nito. Konti lang naman po tong dala kong gamit, Nay. Paalam niya. Bakit? Saan ka pala pupunta? At sinong kasama mo? Tanong nito. Yung boss ko po, Nay. Maikli niyang sagot. Ano? Yung boss mo? Saan naman kayo pupunta? Tanong nito ulit. May seminar po kasi siya, Nay. Tapos kailangan kong sumama. Sabi niya sa ina. Bakit sekretary ka ba niya? Tanong niya naman. Opo, Nay. Sekretary niya po ako. Kaya kailangan kong sumama sa kanya kung saan siya. Kunwari niyang sagot sa ina. O sige, mag-iingat ka anak. Saad ng ina. Opo, Nay. Sabay ngiti sa ina. Lumipas ang ilang oras ay nakarating na ang dalaga sa ibinigay na lokasyon ng prinsipe.
Namangha ang dalaga dahil sa ganda ng mga tanawin. Nakakabighani ang ganda ng dagat. Wow, ang ganda naman dito. Kinikilig niyang Turan habang pinagmamasdan ang magandang kalikasan. Ma'am, nandito na po tayo. Tawag sa kanya ng driver matapos ihinto ang sasakyan sa may resort. Maraming salamat po, Manong. Nakangiti niyang pasasalamat sabay abot ng pamasahe rito. Ngiti lang ang iginanti ng driver sa kanya at saka na ito umalis. Naglakad ang dalaga papasok sa isang building. Ngunit bago pa man siya makapasok ay hinarang siya kaagad ng gwardiya. Teka miss, saan po ang punta niyo? Tanong nito kaagad. Sa loob po, nauna na po kasi ang kasama ko kaya nahuli po ako. Paliwanag niya. Maaari ko po bang makita ang ID mo? Tanong nito sa kanya. Opo, sige po. Saka niya binuksan ang bag at hinanap ang ID niya. Saka niya ipinakita sa gwardiya. Mukhang bago ka pa lang, nakapunta rito miss. Kailangan mo munang maghintay ng ilang sandali para ma-check kung totoo nga itong ID mo. Tura ng gwardiya. Naku, hindi po peke ang ID ko. Sabi ng dalaga habang nagpipigil magalit dahil mukhang ang liit ng tingin ng gwardiya sa kanya. Gemma? Gemma right? Tanong ng prinsipe sa kanya. Opo, ako nga. Maikli niyang sagot. Let's go. Walang pakialam nitong sabi, sabay lakad nito na animo isang modelo sa ganda ng tindig. Prince Nico, kilala mo po siya? Tanong naman ng gwardiya. Yes. Maikli nitong sagot at saka na ito naunang naglakad. Sorry po ma'am. Sabay abot nito ng ID niya. Ngiti lang ang isinukli ng dalaga sa gwardiya at saka na siya sumunod sa binata habang bitbit ang kanyang bag. Antipatiko talaga ang lalaking to. Kainis. Hindi marunong maghintay. Inis na bulong ng utak ng dalaga. Dire-diretso lang ang binata sa paglalakad hanggang sa may elevator. Pumasok naman kaagad ang dalaga at tumabi sa binata. Saan po tayo pupunta, sir? Nauutal niyang tanong sa binata. Just follow me. Stop asking, okay? Naiirita nitong Turan. Natahimik naman ang dalaga at sumunod na lang siya sa utos nito. Ang sungit ng mokong na to. Kung hindi ka lang gwapo at mayaman, kanina pa kita tinarayan. Nakakainis. Bulong ng isip niya. Maya-maya ay kusa ng huminto at bumukas ang elevator at sabay na silang lumabas. Pagdating nila sa kondo nito ay agad na silang pumasok sa loob. Namangha ang dalaga dahil sa sobrang lawak at ganda ng kwarto nito. Wow, ang ganda naman ng kwarto nito. Mahinang sambit niya, ngunit rinig yon ng binata. Okay, so dito ka matutulog sa sala and I want you to wake up early in the morning para ipagluto ako at para ipagtimpla mo na rin ako ng kape. Seryoso nitong Turan at saka ito tumitig ng matiim sa kanyang mga mata. Napaiwas ng paningin ang dalaga dahil pakiramdam niya ay natutunaw siya sa mga titig nito. Opo sir, tangi niya na lang nasagot. Teka nga, di ba girlfriend niya ako? Bakit mukha yatang katulong ang magiging role ko dito? Nakalimutan niya na ba na girlfriend na magiging trabaho ko sa kanya? Hindi tagaluto o kung ano pa. Loko to ah. Kausap niya sa kanyang sarili. Inayos ng dalaga ang mga gamit at saka siya pumunta sa may kusina ng kondo. Napakaganda ng kusina nila. Makikita mong naka-organize ang lahat ng mga gamit dito. Maya-maya pa ay naisipan niyang lumabas para lumanghap ng sariwang hangin. Ilang minuto lang ay nasa may tabing dagat na siya at ninanamnam ang sariwang hangin at saka tumingala sa langit at sabay ipinikit ang kanyang mga mata para namnamin ang simoy ng hangin. Napakasarap dito. Parang nawawala ang lahat ng alalahanin ko. Ang sarap mabuhay. Bulong ng isip niya. Hi. Bati ng kung sino na nagmula sa kanyang harapan. Napamulat siya kaagad ng mata
at napatingin sa isang lalaking nakangiti na animo isang artista sa isang teleserye. Napakagwapo at ang ganda ng mga ngiti nito. Ha? Hello? Nauutal niyang sagot. Mukhang ninanamnam mo ang sariwang hangin ah. Sorry na abala ba kita? Tanong nito, sabay lapit sa kanya. Oo nga eh. Okay lang, hindi mo naman ako naabala. Tanging namutawi sa kanya mga labi. I'm Jan, and you are? Pakilala at tanong nito sa kanya. Gemma na lang po. Sagot naman niya kaagad. Wow, what a beautiful name, just like you are. Tura nito, sabay tingin sa kanya. Naiilang ang dalaga sa bawat titig nito sa kanya. Gemma, what are you doing here? Galit na tanong ng prinsipe sa kanya nang makitang may nakikipag-usap sa kanyang guwapong binata. Tanging lumabas sa kanyang bibig. Hey Nico, you are here too? What's up dude? Nangingiting nitong bate sa prinsipe. Yeah, why are you talking to my girlfriend? Tanong niya kaagad sa lalaking kilala niyang numero 1 playboy ng bayan. Oh really? Sorry, I saw her kaya nilapitan ko siya. I just wanna know her. You know dude, she's gorgeous. Tura nito, sabay ngiti sa gawin ng dalaga. Gemma, let's go. Ines na sabi ng prinsipe at saka na siya nito hinawakan sa kamay at sabay silang naglakad papasok sa kondo ng binata. Maya-maya pa ay nakapasok na sila sa kondo ng prinsipe. Are you out of your mind? Bakit ka lumabas nang walang pasabi sa akin ha? Hindi ka pwedeng lumabas hanggat di mo ko kasama. Did you understand? Galit nitong sabi at saka ito umalis. Natahimik na lang ang dalaga at naupo na lang sa may sofa. Sa kabilang banda naman ay lumapag na ang sinasakyang eroplano ng mag-ina at masayang nakangiti habang lumalabas ng eroplano. Finally, welcome back Philippines! Bulong ni Helen sabay ngisi niya. Paglabas nila ay nakaabang na kaagad ang sundo nila na tinawagan niya at saka na sila sumakay. Makikita na natin sila iho. I am so excited. Nakangiti nitong Turan. Ma'am, bakit pa tayo bumalik dito? I don't like it here. Sabi ng binata habang nakatingin sa kanyang cellphone. Stop it Marlo. Kailangan nating ipakita sa kanila na kasali tayo sa pamilya nila. Turan ng ina. Hindi na umimik pa ang binata dahil sa sinabi ng ina. Nanatili na lang siyang nakatingin sa kaniyang cellphone. Mga ilang minuto rin ang lumipas ay nakarating na sila sa dating tinitirhan nila. Bago sila dumating ay tinawagan na ng ina ang pinagkakatiwalaan dito na ipaayos ang bahay. Kaya maayos naman ang pagkakaayos ng bahay. Just prepare yourself son at mamayang gabi pupunta tayo sa bahay ng mga Johnson para makita nila tayo nakabalik na dito sa Pilipinas. Saad ng ina, tangulang ang isinukli ng binata dahil ayaw niyang makipagtalo sa ina. Sa isang banda naman ay inaayos ng Reyna Amber ang kanyang sarili para saluhan ang hari sa hapagkainan. Maya-maya pa ay bumaba na siya at nakahanda na ang mesa para sa hapunan nila ng hari. Honey, andyan ka na pala. Tura ng hari nang makitang pababa na siya ng hagdan. Napangiti naman siya nang masilayan ang mga ngiti ng kabiyak. Yes of course Han, so let's eat. Sagot naman niya sa asawa. Inalalayan siya kaagad ng hari sa pagbaba ng hagdan. Ngunit maya-maya pa ay may biglang nag-doorbell sa labas ng gate. Honey, may inaasahan ka bang bisita ngayon? Tanong ng Reyna sa hari. No, wala naman honey. Baka si Nico. Sagot naman ng hari. Nico is busy for his vacation. So bakit siya uuwi? Takang tanong naman ng Reyna. Oo nga no. Lucy, pakitignan nga sa monitor kung sino yung nag-doorbell. Utos niya sa katulong. Opo, Don Harold. Sagot nito at agad na tinignan ang monitor.
Senyora, mukha pong si Senyora Helen at ang anak niya ang nasa labas ng gate. Sagot agad ng katulong nang makita kung sino ang nagdo-doorbell sa labas. What? Nagtataka niyang tanong at saka siya napatingin sa asawa. Papasukin ko po ba, Senyora? Tanong niya agad sa Reyna. Hindi ito agad nakasagot. Tumingin muna siya sa hari at mukhang nagtatanong ang kanyang mga mata. Honey, what is she doing here? Tanong ng Reyna. Don't ask me, Han, because I really don't know when she came back. I think nagsisisi na siya at nais niyang humingi ng tawad para magkaayos na kayo. Turan naman ng hari, ngunit na natiling nag-iisip ang Reyna kung bakit sila bumalik. Lucy, let them in. Utos niya naman sa katulong at sumunod naman ito para pagbuksan ng mga nasa labas. Ilang saglit lang ay nasa harapan na nila ang mag-ina. Nakakaabala ba kami, Kuya Harold? Sarkastiko nitong tanong. No, of course not. Kailan pa kayo nakabalik? Mahinahon na tanong ng hari. Just an hour ago. Namiss ko po kayo, kaya kami bumalik ni Marlo dito. And this is my son Marlo. Turan niya, sabay pakilala sa anak. Hi tito, tita. Nakangiti nitong bati sa kanila. Yes Marlo, how are you? Tanong niya dito. I'm good tito. Sagot niya agad. Okay, let's have a dinner. Sumabay na kayo sa amin. Saad ng hari, saka ay nalalayan si Amber para umupo sa tabi niyang upuan. Nanatili lang itong walang imik at nagmamasid sa galaw ng hipag. So Amber, how are you? I think your son is a good entrepreneur and I watch him by social media. He's so handsome. Paniguradong maraming babae ang magkakagusto sa kanya. Kunwaring turan nito, sabay plastic ng ngiti. Yes, of course, Helen. We are talking about his girlfriend to be. I think, pag-iisipan pa nila kung kailan sila magpapakasal. Kunwari rin yan turan. Oh really? I'm happy for them. So siguradong siya na ang papalit sa trono ni kuya. Nakangisi nitong turan. Yes, Helen. Kung magkakaroon na siya ng lifetime partner, magiging kanya ang trono. Saad naman ng hari. Oh, so kailangan niya pang magpakasal bago mapapa sa kanya ang trono? Well, that's a good idea. Nangingiti nitong turan. Napatingin si Amber sa babae at napaseryoso siya dahil sa tinuran nito. Maybe like that. Sagot naman ng hari, sabay subo ng pagkain. Han, I think nag-iba ang pakiramdam ko. I need to go. Paalam niya sa asawa. Han, hindi mo pa nagagalaw ang pagkain mo. Sabi naman nito nang makitang hindi niya nagalaw ang pagkain. I'm not hungry, Han. Nag-iba kasi ang pakiramdam ko. Sorry, Han. Sabay tayo niyang sabi. At umalis na nga siya kaagad sa hapagkainan at iniwan sila ng hari. Mukhang nararamdaman ko may hindi magandang binabalak ang Helen na yun. Kausap niya sa kanyang isipan. Sa kabilang banda naman ay maagang nagising ang dalaga para magluto at maglinis na rin ng kanyang higaan. Nakapag-ayos na rin siya ng kanyang sarili at saka na rin siya naghanda para sa pang-umagahan nila. Matapos siyang makapagluto ay ginising na niya ang binata. Sir, tawag niya habang kumakatok sa pinto nito. Sir, kain na po. Ulit niya sa pagtawag dito. Tanging sagot mula sa loob. Kakain na po, nakapaghanda na po ko ng pagkain sir. Sabi niya habang nakatayo pa rin sa tapat ng pinto ng binata. Maya-maya pa ay bumukas na ang pinto ng kwarto nito at iniluwa roon ang binatang naka-boxer short at walang damit pang itaas. Kita ang abs nito na masarap pagmasdan. Nanlaki ang mata ng dalaga nang makitang wala itong damit na pang itaas. Tinakpan niya kaagad ang kanyang mga mata. Bakit ba ang ingay-ingay mo? Inis na tanong ng gwapong prinsipe. Ano po kasi? Yung ano po? Nauutal niyang turan dahil biglang bumilis ang tibok ng puso niya.
nang makita ang magandang katawan ng binata. Anong ano? Pwede ba kausapin mo ko ng maayos? Galit nitong sabi. Kakain na po. Sagot niya kaagad at sabay talikod. Okay, mauna ka na doon. Sagot nito at saka na nito isinara ulit ang pinto. Nakahinga naman ng maluwag ang dalaga nang mapagtanto niyang wala na ang binata. Agad naman siyang pumunta sa kusina para doon na hintayin ang binata. Ilang minuto rin ang lumipas at lumabas na ang binata at sabay na silang kumain. Sir, pwede po ba akong lumabas mamaya? Tanong ng dalaga sa gitna ng pagnguya niya. And why? Maikling tanong nito. Nais ko lang po sanang makalanghap ng sariwang hangin at tignan ng mga magagandang tanawin sa labas. Paalam ng dalaga sa binata. Okay, maiksing sagot niya sa dalaga. Natuwa naman ang dalaga sa sagot ng binata at saka na siya nagmamadaling kumain para makalabas siya kaagad ng condo unit ng binata. Isang oras na ang nagdaan ay masaya nagtatampisaw sa tubig ang dalaga habang natutuwa. Malayang inililipad ng hangin ang buhok ng dalaga habang nakaupo sa may buhangin. Tanaw niya ang malawak na karagatan. Okay lang ba kung makikiupo lang ako? Tanong ng kung sino sa kanyang likuran. Napalingon naman ang dalaga sa nagsasalita. Sorry kung naabala kita. Nakangiting turan ng guwapong binata na kumausap rin sa kanya kahapon. Ha? Okay lang. Sagot niya, sabay gumanti ng ngiti rito. Hindi ba magagalit yung boyfriend mo? Tanong naman nito sa kanya. Napatingin ng dalaga dahil sa tinuran nito. Ha? Ano kasi so hindi mo siya boyfriend. I think you are just secretary, right? Turan nito, sabay tanong. Oo, tama. Secretary niya pala ako. Nag-aalangan niyang sabi. So, okay now? Alam ko na ngayon na walang magagalit. So pwede ba akong makipagkaibigan sa'yo? Tanong niya sa dalaga, sabay lahad niya ng palad nito para kamayan siya. Napatingin naman ang dalaga sa mga palad nito. Sure, sagot niya, ngunit hindi niya kinuha ang palad ng lalaki. Ngumiti lang siya dito at umiwas ng tingin. You know, you're beautiful. Napaka-natural ng beauty mo. You don't need to put some makeup to your face because you are naturally an angelic face. Mahabang saad nito sa kanya. Napalingon siya sa gawin ng lalaki nagsasalita. Talaga, maraming salamat sa pag-appreciate mo sa beauty meron ako. Walang pakailam niyang sagot. Yeah, sa ganda mong yan, bakit hindi ko pa nagkaka-boyfriend? Tanong nito. Priority ko kasi yung family ko. Ayaw ko muna pumasok sa isang relasyon na hindi ko naman kayang panindigan. At isa pa, gusto ko munang i-enjoy ang buhay single. Sabay ngiti niyang turan. Wow, you're such an amazing. Bihira lang ang mga babaeng may ganyang mindset. Sagot niya naman. Ngumiti lang ang dalaga dito at hindi na niya nais pang sagutin ang mga sinasabi nito. Hey, kanino pa kita hinahanap? Nandito ka lang pala. Naiinis na turan ng binata na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Sabay naman silang napatingin sa nagsalita mula sa di kalayuan. Ha? Sir, sorry po. Sagot agad ng dalaga, sabay tayo. Who are you talking with? Galit nitong tanong. Hey, dude, chill. We're just talking. Ngunit hindi niya na ituloy ang sasabihin dahil kinuha niya kaagad ang dalaga. Stop seeking help by approaching. You're just ruining my day. Tura ng prinsipe at saka iganiya paalis ang dalaga. Pagdating nila sa may tapat ng kondo ay binasag ng dalaga ang katahimikan sa kanilang pagitan. Sir, nakikipagkaibigan lang naman yung tao sa akin eh. Turan niya. Napatingin ang binata sa kanya at sumeryoso ito. Hindi mo ba natatandaan ang kontrata mo sa akin? You don't have the rights to talk to someone without my permission.
And you are my girlfriend. Madiin yan, Turan. Natigilan ang dalaga dahil nakalimutan niyang boyfriend niya pala ito sa kontrata. Nauna nang pumasok ang binata bago siya sumunod dito. Sa kabilang banda naman ay nakaupo si Helen sa mahabang sofa habang pinag-iisipan ang mga planong nais gawin. Senyora, nakahanda na po ang pagkain. Tawag ng tagapagluto nila. Yes, Betty, susunod na ako. Sagot niya naman. Opo, senyora, at agad na rin siyang umalis. Matapos siyang kumain ay nais niyang bumalik sa palasyo para gumawa ng unang hakbang para sa nais niyang mga plano. Maya-maya pa ay dumating na siya sa palasyo ng mga Johnson. Anong ginagawa mo dito, Helen? Tanong agad ng Reyna nang makitang nakaupo sa may sala ang babae. Amber, ikaw pala. Pasensya ka na dahil hindi ko nasabi sa iyong pupunta ako dito. Turan niya. Anong kailangan mo? Diretsahang tanong niya dito. Ngumisilang ang babae, sabay tayo at humarap sa may bintana. Actually, nais kitang makausap. Sagot nito habang nakatanaw sa labas. Anong gusto mong sabihin, Helen? Tanong nito agad. Nais ko sanang bumalik dito sa palasyo. Tutal, kami lang naman ng anak ko. Saad nito. Napatigil ang Reyna dahil sa sinabi ng babae. Kung nais mong guluhin ng pamilya ko, huwag mong susubukan, Helen, dahil magtutuos tayo. Naiinis niyang Turan sa babae. Napatawa ng pagak ang babae sabay harap kay Amber. Look, Amber, wala akong balak na sirain ang pamilya mo. Besides, part rin kami ng family niyo dahil kapatid ng asawa mo ang asawa ko. Madiin itong sabi, sabay lapit sa kinaroroonan ni Amber. I know about that. You don't need to remind me. Kilala kita, Helen. Binabalaan kita. Kung ayaw mong mabulgar ang lahat ng mga kalokohan mo. Saad ni Amber dito, sabay alis. Napabuntong hininga ang babae dahil sa mga katagang binitawan ni Amber. You bitch! Masyado mo kong iniinis. Huwag ka mag-alala at masisira ko rin ang pinakaiingatan mong pamilya, Amber. Galit niyang bulong sa sarili at saka na siya umalis nang walang paalam sa palasyo. Sa isang banda naman ay natapos na ang bakasyon ng binatang si Nico kasama si Gemma. Agad na silang umuwi dahil maraming naghihintay na trabaho sa office ng binatang prinsipe. Sir, ganito lang po ba ang magiging trabaho ko po? Wala na po ba akong pwedeng maging trabaho sa kumpanya nyo? Kahit staff po. Basag ng dalaga sa katahimikang namamagitan sa kanila ng binata habang nagmamaneho ito. Of course may trabaho ka, but you need to stay by my side. At bukas, ipapakilala na kita sa dad and mom ko para malaman nilang may girlfriend na ako. Turan nito. Naku, ipapakilala mo ko? Nakakahiya at saka baka malaman nilang isa lang akong hamak na dukha. Baka magalit yun sila sa'yo. Sagot ng dalaga. No, wala naman silang pakialam sa kung sino ang gusto kong maging girlfriend eh. Walang ekspresyon nitong sabi. Napatingin naman ang dalaga sa gawin ng binata at napapaisip. Naku, paano to? Bakit niya ako ipapakilala? Nakakahiya at baka malaman ng buong bansa at pagkaguluhan nila ako. Bulong niya sa sarili. Don't worry, at bukas ipapasundo kita sa driver ko. Sabi nito habang nakatingin pa rin sa dinadaanan nila. Napatango na lang ang dalaga sa sinabi nito. Dumating ang araw ng pagpapakilala ng binata sa dalaga. Habang inaayos ng dalaga ang sarili sa salamin ay napapatanong siya. Gemma, kaya mo bang humarap sa mga mayayamang tao? Bakit mo pinasok ang bagay na to? Sunod-sunod na tanong ng isip niya. Sabay buntong hininga. Ay, bahala na nga si Batman. Tangi na lang niyang nasambit, saka na siya lumabas ng kwarto. Anak, bakit may nakaparadang magarang sasakyan sa labas? Takang tanong ng ina sa kanya.
Nay, sa boss ko po yan. Pinapasundo niya ako. Sagot agad ng dalaga. Wow, ang sosyal naman anak at pinapasundo ka pa. Ano yan, girlfriend ka niya? Saad ng ina. Ho, hindi ho. Inay naman eh. Paano niya ako magiging girlfriend? Isang hamak na mayaman yung boss ko. Sagot niya agad sa ina. Ganun ba? O siya, lakad na at baka nababagot na yung naghihintay sa'yo. Turan agad ng ina. Opo, Nay. Sabay halik niya sa pisngi ng ina at saka na siya umalis. Mga ilang minuto rin silang nagbiyahe at nakarating na rin sila sa isang sikat na fashion designer. Naghintay na ang binata sa kanya sa loob at saka na rin siya pumasok. Good morning, ma'am. Ikaw ba si Gemma Mendoza? Tanong ng designer sa dalaga. Opo, maikli niyang sagot sabay ngiti. Napaka-natural pala ng beauty mo. Kahit walang makeup, likas kang maganda. Tura ng baklang designer. Napangiti lang ang dalaga at saka siya sumunod dito. Ang swerte mo, alam mo ba? Isang pinakamayaman sa bansa natin ang may gusto sa'yo. Patuloy nitong litanya. Nako, hindi naman po. Tangi niyang sagot. Anong hindi ka dyan? Ikaw na ang pinakaswerteng babae sa balat ng lupa, no? Kasi isang prinsipe ang may gusto sa'yo. Walang tigil nitong sabi. Pilit na lang siyang ngumingiti sa mga sinasabi nito dahil alam niya sa sarili niya, hindi ito totoo. Halika at pumili ka dito. Tawag nito sa kanya sa may mga nakasabit na magagandang damit. Lumapit naman siya dito para tignan ang mga damit na nakasabit. Una niyang tinignan ang halaga ng mga damit. Napalaki ang mga mata niya nang makita ang halaga ng mga ito. Wow, sa halaga ng mga damit pwede na akong makapagpagawa ng bahay. Mahinang turan niya. Napatakip siya ng kamay sa kanyang mga labi dahil sa sobrang gara ng mga damit. Are you done? Tanong ng binata mula sa kanyang likuran. Napalingon naman agad ang dalaga dito. Sir, wala po bang mura dito? Nahihiya niyang tanong. What? Stop asking. Magsukat ka na. Sagot nito, sabay kuha sa 4 na klase ng damit at saka nito ibinigay sa kanya para isukat ito. Pero ang mahal po nito, sabi niya. Just try it. Walang pakailam nitong sabi. Walang nagawa ang dalaga at pumunta na siya sa dressing room. Sinukat niya ang mga ito at lahat ay kasya at bumagay sa kanya. Lumabas siya mula sa dressing room para makita ng binata kung okay na ba ito. Nanatiling naghintay ang binata at paglabas ng dalaga ay na-amaze siya dahil bumagay sa dalaga ang suot nitong dress. Okay na po ba? Nahihiya niyang tanong. Napatingin ng matiim ang binata sa kanya at saka ito umiwas ng tingin na animo walang pakailam sa nakita. She's beautiful. No, stop it, Nico. She is just your contract girlfriend. Pigil ng utak nito sa damdamin niya. Okay na yan. Let's go. Sabay alis nito agad. Makalipas ang ilang sandali ay dumating na sila sa palasyo. Nandoon na ang lahat dahil may family dinner sila ngayon. Napahawak na mahigpit ang dalaga sa braso ng binata habang papasok sa loob ng palasyo. Relax, okay? Mahinang bulong ng binata sa kanya. Kinakabahan ako, sir. Mahinang turan niya. Please stop calling me sir. Just Nico. Mahinang sabi ng binata. Napatangunan lang ang dalaga at sabay na silang pumunta sa dining area na sobrang lawak. Napatingin naman sa gawin nila ang hari at reyna, maging ang mga bisita nito na mag-ina. Lumapit sila kaagad sa mga ito. Ngumiti ang dalaga sa mga ito kahit sobrang hiyang-hiya sa sarili. Nico? Tawag ng tiyahin niya. Oh tita, I'm glad you are here.
Agad na sagot ng binata, sabay beso-beso nito sa tiyahin. Hi Kaz, bati naman ng pinsan niya. Ngumiti lang ang binata dito. Ma'am, Dad, tawag niya sa ama at ina. Saka siya humalik sa mga pisngi na mga ito. Son, who is she? Tanong ng ina nang makita ang magandang dalaga na kasama ng anak. Ma'am and Dad, I want you to meet my girlfriend, Gemma. Pakilala niya sa magulang. Hi po, magalang na bati ng dalaga sa mga ito. Nico, I want to talk to you later. Tura ng ama. Yes, Dad. Sagot ng binata, sa kanya inalalayan ang dalaga na maupo sa katabing upuan. So, let's start our dinner. Tura ng ina at sabay-sabay na silang kumain. Iha, saan kayo nagkakilala ng anak ko? Tanong ng Reyna. Hindi natuloy ng dalaga ang sasabihin dahil sinagot agad ng binata ito. Somewhere in Boracay, turan agad ng binata. Napahawak ng bahagya ang dalaga sa damit ng binata dahil nahihiya siya sa mga tanong ng ina ng prinsipe. Oh, really? So, what are you doing in Boracay? Sunod na tanong nito. Naisipan lang po naming magbakasyon doon, ma'am. Pagsisinungaling niya. Ano ba itong napasok ko? Naging sinungaling na ako. Naiirita niyang bulong sa sarili. That's great. Anong pinagkakaabalahan mo ngayon, iha? Tanong nito ulit. Natahimik siya bigla at napatingin sa gawin ng binata. Hindi na naman natuloy ang sasabihin dahil sumingit na naman ang binata sa tanong ng ina. Ma'am, actually, she's a model and singer. Pero huminto muna siya dahil gusto niya muna magpahinga. Sagot agad nito. Wow, really? So you are a singer, ha? Napapailing na tura ng Reyna. Ano bang sinasabi ng lokong to? Bakit ako naging model at singer? Naku, naloko na. Oo nga, may talent akong kumanta at mag-modeling pero hindi naman ganun ang napasukan kong career kung hindi ang naging contract girlfriend ng mokong na to. Sigaw ng utak ng dalaga. Nabasa niya ba yun sa resume ko noong nag-apply ako ng trabaho sa kumpanya nila? Napapaisip niyang sabi sa utak niya. Pwede mo ba kaming awitan, iha? You know I love music. Utos nito sa kanya, sabay ngiti. Napahawak siya sa may manggas ng damit ng binata. Para senyasan ito, natulungan siyang huwag matuloy ang nais ng ina nito. I know baby, you can do it. Pag-uudyok pa nito. Sira, nahihiya ako. Tulungan mo akong huwag matuloy yung gusto ng Reyna. Bulong ng dalaga sa may tenga ng binata. Napahinto sa kanyang ginagawang pagsubo ang binata nang maramdaman ang init ng hininga ng dalaga sa may tenga niya. Mukhang bigla siyang nabuhayan ng pagkalalaki dahil sa ginawa nito. Come on baby. Gawin mo na ang gusto ni mami para hindi ako mapahiya. Bulong niyang sagot sa dalaga. Hindi nakaimik ang dalaga at ginawa na lang ang nais ng Reyna. Nagsimula na ring tumugtog ang malamyos na musika sa buong dining area. Inawit ng dalaga ang kantang Dito Ka Lang by Moira. Nang magsimula na siyang umawit, ay biglang natigilan ang lahat dahil sa taglay na ganda at lamig ng boses ng dalaga. Lahat ng nakarinig sa boses ng dalaga ay napapahanga at napapapalakpak. Seryoso namang nakinig si Prince Nico sa saliw na awitin ng dalaga. Napapabuntong hininga siya dahil mukhang tuluyan ng nahulog ang loob niya sa dalaga. Sa simula pa lang, ito na yung nais niyang babae sa buhay niya. Kaya pinili niya itong maging contract girlfriend. Maya-maya pa ay natapos na sa kanyang awitin ang dalaga at nagpasalamat siya sa mga nakikinig.
Wow, you are really a great singer, Iha. Napapalatak na turan ng Reyna. Saka siya nito bineso-beso. Maraming salamat po sa pagtangkilik sa pag-awit ko, senyora. Turan ng dalaga. Please call me ma'am. Total, girlfriend ka ng anak ko. So you can call me ma'am. Agad nitong sabi sa dalaga. Ma'am, stop it. Hindi pa naman kami kasal ni Gemma. So why should call you ma'am? Kunwaring angal agad ng binata. Yes, of course. Magiging manugang ko rin naman siya. Right, honey? Kailangan niya tayong tawaging dad and ma'am. Turan niya, sabay pakiusap sa kanyang kabiyak. Yeah, bakit hindi na lang kayo magpakasal, Iha? I think, nagmamahala naman kayo ng anak ko, di ba? Turan ng hari. Hey Amber, masyado mo namang minamadali si Nico at Gemma. Pwede pa naman nila itong pag-isipang dalawa. Di ba Nico? Paekse ng turan ni Helen sa kanila. At natigilan naman ang Reyna sa sinabi nito. Yes tita, tama ka. Ma'am, kailangan muna namin pag-usapan ng tungkol dyan. Huwag ka pong nagmamadali dahil darating din tayo sa bagay na yan. Sagot naman ng binata. Mukhang nasagip sila ngayon ng tiyahin niya. Ngunit wala pa rin siyang tiwala rito dahil hindi naging maganda ang nakaraan niya sa babaeng ito. Natapos na rin ang family dinner nila at inihatid na siya ng binata. Habang binabaybay nila ang daan ay katahimikan ang bumabalot sa kanila. Sorry Gemma, dahil sa mga sinabi ni ma'am. Alam kong hindi mo yun nagustuhan dahil hindi naman talaga tayo magsyota. Paliwanag ng binata sa dalaga. Okay lang. Naiintindihan ko naman yan, Nico. Sagot niya, sabay tingin sa bintana ng magarang sasakyan. Napapatingin siya sa mga nadadaan ng ilaw sa labas. Hayaan mo, pagkatapos ng lahat ng to, kung nais mong huwag ituloy ang trabahong ito, it's okay. Maiintindihan kita, Gemma. Saad ng binata habang nagmamaneho. Hindi muna umimik ang dalaga at nag-isip siya ng ilang saglit. Hindi okay lang, Nico. Huwag lang sana tayong umabot sa peking kasalan dahil baka hindi ko magawa. Mahinang tura ng dalaga. Katahimikan lang ang tanging sagot ng binata sa sinabi ng dalaga. Lumipas ang buwan. Pinamamanman ni Helen ang dalaga sa mga tauhan nito para malaman niya kung saan talaga nagmula ang dalaga. Madam, dala ko na po ang files ng babaeng pinamamanman mo sa akin. Turan ng tauhan niya. Okay, may mga nakalap ba kayong impormasyon tungkol kay Gemma? Tanong nito. Yes, meron po. Isa po siyang anak ng katiwala ng hasyenda at wala na rin po siyang ama. Sagot naman ng tauhan ni Helen. Really? So hindi siya totoong singer o modelo? Now I know. Kontrabidang tura ng babae. Yes, madam. Isa lang po siyang hamak na dukha. Litanya ng tauhan. Napatawa ang babae at saka napatingin sa files ng babae. Pwede ko na silang masira sa isang iglap lang. Umanda ka, Amber. Sa ipapalabas ko. Naloloka niyang tawa, sabay ko yumos niya sa papel na hawak. Sa isang banda naman ay masaya naghahapunan ang pamilya Johnson kasama ang dalagang itinuturing bilang kapamilya. Maya-maya pa ay natapos na sila kumain. Naisipan ng binata na anyayahan ng dalaga na manood muna sila ng balita sa telebisyon. Pagbukas ng binata ng TV ay agad niyang hinanap ang channel na may balita. Magandang gabi, bayan. Isa na namang kakapasok lang na balita ang ating matutunghayan sa gabing ito. Headline: girlfriend ng isang prinsipe ay isa palang anak ng katiwala ng isang hasyenda. Nagbabalita, Raul Ganvan. Agad na bumungad sa balita ang mga katagang iyon. Napahawak sa kanyang mga labi ang dalaga nang makita ang kanilang larawan sa telebisyon na kasama ang binata.
What? Explain it, Nico. Galit na sabi ng ama nang makita ang nilalaman ng balita. Dad, Mom, I'm so sorry about that. Sagot ng binata. Napatayo ang dalaga at agad na tumakbo palabas ng palasyo dahil sa nalamang balita. Naungkat na pala ang lahat ng tungkol sa buhay niya. Gemma, wait! Pigil ng binata ngunit hindi niya ito napigilan dahil lumabas na ito agad ng pinto. I will explain it to you later, Dad. Tangi niyang nasabi sa ama at sa kanya hinabol ang dalaga. Nico, come back here! Sigaw ng ama habang nanggagaliite sa galit. Ngunit hindi siya pinakinggan ng binata dahil hinabol niya ang dalaga. Umiiyak ang dalaga dahil alam niyang pagkakaguluhan ng kanyang pamilya dahil nabalita na siya sa telebisyon kasama ang prinsipe. Gemma, wait. Sabay hawak niya sa braso ng dalaga. Bitawan mo ko. Bakit nangyari ang lahat ng to, Nico? Akala ko ba sekreto lang to at kunwari lang ang lahat? Bakit tayo lumabas sa balita? Pagkakaguluhan ng pamilya ko at hindi na rin ako basta-basta makakalabas ng bahay. Galit na tura ng babae. Gemma, kahit ako hindi ko alam ang tungkol dito. Baka may gustong sumira ng pamilya namin kaya ginawa nila ito. Malumanay na saad ng binata. Anong gagawin natin, Nico? Ngayong alam na nila ang lahat. Magagalit ang parents mo sa akin dahil isa lang kaming mahirap at hindi nila matatanggap yun dahil isa kang prinsipe at isa lang akong dukha. Mahabang tura ng dalaga. No, stop thinking about that. Gagawa ko ng paraan para mahuli ang taong gumawa ng lahat ng to. Seryosong sabi ng binata habang nakatitig sa magandang mukha ng dalaga. Tangulang ang naisagot ng dalaga. Nico, uuwi na ako dahil nag-aalala na ako kay Ina at sa mga kapatid ko. Tangi niya nasabi sa binata. Okay, ihahatid na kita. Sagot niya. Inihatid na nga siya ng binata sa bahay nila. Sa isang banda naman ay pagka-uwi ng binata sa palasyo ay agad siyang pinatawag ng ama sa kwarto nito. Dad, I am so sorry about what happened. Alam kong may gustong sumira ng pamilya natin, Dad. Kaya nila ibinalita ang tungkol sa amin ni Gemma. Paliwanag niya sa ama. Shut up! Sabihin mo kung saan mo napulot ang babaeng yun. Galit na tanong ng ama. Dad, importante pa ba yun? I like her and I think I love her already. And I don't care kung saan siya nagmula, Dad. Sagot naman ng binata sa ama. Sinapak siya kaagad ng ama at dumaloy ang pulang likido sa kanyang labi. Honey, no! Stop it! Hayaan na natin ang anak natin, honey. Hindi natin hawak ang puso niya. Awat naman ng kanyang ina sa nais pa sanang gawin ng ama sa kanya. Agad naman siyang lumabas at iniwan ang ama na kinakausap ng ina. Sa isang banda naman ay nagdiriwang si Helen dahil alam niyang unti-unti na niyang nagagawa ang mga planong pagsira sa pamilyang Johnson. Ma'am, bakit mo ginawa ang bagay na yon? Tanong ni Marlo sa kanyang ina. Para tuluyan natin silang mapabagsak, anak, at tayo ang papalit sa pwesto nila. Ikaw na rin ang magiging prince at ako na rin ang magiging reyna. Masayang turan niya sa anak. Tama na, ma. Ayoko maging prinsipe. Hindi ko gustong matali sa isang posisyon na hindi ko gusto. So stop doing this, ma'am. Saad niya sa ina. No, I won't stop. Sinimulan ko na kaya dapat kong tapusin para mapasakin ang trono ni Amber. Galit nitong turan sa anak. Hindi na umimik pa ang binata at iniwan ang ina at umakyat siya sa kanyang kwarto. Sisiguraduhin kong ako ang papalit sa iyo, Amber. Bulong nito sa sarili. Sa kabilang banda naman ay pinagpipiestahan ng mga reporter ang bahay ng dalaga para hingian siya ng pahayag tungkol sa namamagitan sa kanila
ng prinsipe. Sumilip lang sa may bintana ang dalaga. Kita niya ang mga reporter na nagsisiksikan sa labas. Anak, ano bang nangyayari? Bakit maraming reporter sa labas? Naguguluhang tanong ng ina sa kanya. Nay, mamaya ko na ipapaliwanag sa iyo ang tungkol dito. Kailangan ko siyang tawagan. Sabi niya sa ina, sabay alis sa may bintana. Paano kasi, Nay? Ibinalita na isa pala siyang girlfriend ng isang prinsipe, kaya siya pinagkakaguluhan ngayon ng mga reporter. Singit agad ng kapatid. Gian, tumigil ka nga. Awat niya naman sa kapatid. Totoo ba yun, anak? Biglang lumiwanag ang mukha ng ina sa nalaman. Nay, wag mo siyang paniwalaan. Sabay laki niya ng mata sa kapatid. Ate, wag mo nang itago kay ina. Pati ako nadadamay sa ginawa mo. Hindi na tuloy ako makapag-aral ng maayos dahil sa napabalita ka sa telebisyon. Lahat ng classmate ko, pinagkakaguluhan rin ako. Tanong sila ng tanong tungkol sa'yo. Mahabang litanya ng kapatid. Totoo nga ang lahat, anak. Bakit hindi mo sinabi sa akin na boyfriend mo na pala ay isang prinsipe? Tura ng ina sa kanya. Nay, ang totoo, hindi ko nga siya totoong boyfriend. Contract girlfriend niya lang ako. Paano magkakagusto sa akin ng isang prinsipe? Iisa lang akong hamak na mahirap. Pag-amin niya sa ina. Ganun ba yun, anak? Pero tinuturing ka na lang si Cinderella dahil boyfriend mo ay isang ubod ng yaman. Masayang tura ng ina na mukhang hindi ito nagalit sa nalaman. Inay naman sabing hindi nga kami totoong magsyota. Turan niya, sabay alis at pasok sa kwarto. Kinuha niya kaagad ang cellphone para tawagan ng prinsipe dahil pinagkakaguluhan na sila ng mga reporter. Hello? Sagot ng sa kabilang linya. Nico, pinagkakaguluhan kami dito sa bahay. Maraming reporter sa labas ng bahay namin. Wala yatang balak umalis. Tulungan mo naman kami dito. Sabi niya sa binata. What? Okay. Tangi niyang sagot at saka na nito pinatay ang kabilang linya. Maya-maya pa ay dumating ang isang magarang sasakyan sa tapat ng bahay nila at maraming reporter ang lumapit dito. Agad na nagkalat ang mga tauhan ng prinsipe para hindi makalapit dito ang mga reporter na nais magtanong ng tungkol sa namamagitan sa kanila ng dalaga. Hindi ito pinansin ng prinsipe at agad siyang pumasok sa kanilang bahay. Buti at naparito ka. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Agad na tura ng dalaga. Sumama ka ngayon sa akin, Gemma, para hindi ka nila pagkakaguluhan dito. Tura ng binata. Ano? Saan naman ako titira? Tanong niya agad sa binata. Isasama na muna kita sa condo unit ko hanggat hindi pa nagiging okay ang lahat. Saad nito. Paano sila inay at ang kapatid ko? Nag-aalala niyan tanong. Naku anak, huwag mo kaming problemahin dahil ikaw lang naman ang pakay ng mga reporter na yan. Sagot agad ng ina sa kanya. Pero, basta sumama ka na sa kanya anak para hindi ka nila pagkakaguluhan. Huwag mo na kaming isipin dahil kaya namin yan silang harapin at dedmahin. Tura ng ina. Opo, sige po nay at aayusin ko na muna ang gamit ko. Agad niyang paalam. Lumipas ang ilang minuto ay nakahanda na ang lahat ng gamit ng dalaga at umalis na rin sila. Pagdating nila sa kondo ng binata ay agad siya nitong pinatuloy. Sa kabilang banda naman ay nagpatawag ng press con ang ama para sagutin ang lumalabas na balita patungkol sa girlfriend ng prinsipe. Kailangan rin ng prinsipe na sagutin ang balitang kumakalat. Kaya dumalo siya sa press con ng ama kasama ang dalaga. Ang gusot na to kailangan nating ayusin. Galit na turan ng ama. Yes, Dad. Sagot agad ng binata. Napatingin ang ama sa dalaga na nahihiyang nakaupo sa tabi. At ikaw,
You need to tell them na hindi totoo ang mga kumakalat na balita, na isa ka lang hamak na hampas lupa. Turo ng hari sa kanya. Hindi nakaimik ang dalaga dahil sa sinabi nito. Hinuwakan siya ng binata sa kamay para i-comfort siya. Are you okay? Mahinang tanong nito sa kanya. Oo naman. Okay lang ako. Ikaw? Tanong niya naman sa binata. Alam kong hindi madali ang lahat. Kailangan nating harapin to para maging okay na ang lahat. Sagot ng binata. Maya-maya pa ay nagsimula na ang press con. Nagpatawag ako ng press dahil nais naming linawin ang kumakalat na balita sa internet at telebisyon. Panimula ng hari. This is a big mistake. Ipapaliwanag sa inyo ng anak ko at ng babaeng ibinibintang na girlfriend niya. Turan nito. Son, please explain it to them. Utos niya sa anak. Okay, let me explain. Yung mga kumakalat na balita. Oo, totoo yun. Gemma is my girlfriend at tanggap ko kahit na ano ang pagkatao niya. Sagot ng prinsipe na biglang nagpatigil ng lahat, lalo na si Gemma na mistulang nakatingin sa binata na waring nagtataka. I want you to know that I love her, kahit sino pa siya. Yun lang ang tanging sagot ng binata at agad na itong tumayo at hinawakan sa kamay ang dalaga at sabay na silang lumabas sa conference room. Teka, ano bang ginagawa mo, Nico? Bakit ganun ang sinabi mo? Takang tanong ng dalaga habang nasa loob na sila ng kotse. Gemma, hindi mo pa ba nararamdaman? Gusto kita at mahal na rin kita. Sagot ng binata. Hindi nakaimik ang dalaga dahil sa sinabi ng binata. Gemma, gusto kong maging legal lang pagpapakilala ko sa'yo dahil ikaw yung babaeng gusto kong makasama habang buhay. Tura ng binata. Pero hindi ako pwede, Nico. Baka ayaw sa akin ng ama at ina mo. Malungkot niyang sabi. Ako ang nagmamahal at hindi sila. Seryosong sagot ng binata sa dalaga. Hindi nakaimik ang dalaga dahil alam niyang hindi magiging madali ang lahat dahil isa lang siyang hamak na dukha. Sa isang banda naman ay galit na galit ang hari dahil sa sinabi ng binata kaya mas lalong uminit ang balita tungkol sa binata at dalaga. Ano bang pumasok sa kukote ng anak mo, Amber? At bakit ganun ang sinabi niya sa press con? Galit na saad ng hari sa asawa. Huminahon ka, Han. Hindi natin hawak ang damdamin ng anak natin. At isa pa, di ba gusto mo nang makasal ang anak mo dahil siya ang magmamana ng trono mo? Mahinahong sabi ng reyna. Napabuntong hininga ang hari dahil sa sinabi ng asawa. Sa kabilang banda naman ay nagdiriwang si Helen dahil alam niyang pinagkakaguluhan na ng mga reporter ang angka ng mga Johnson. Madam, nalaman ko po na isa lang po palang contract girlfriend ng prinsipe, ang babaeng kasama. Napag-alaman kong nais ng binata na ipakilala sa buong bansa na girlfriend niya si Miss Gemma. Mahabang saad ng tauhan sa kanya. Napangisi siya sa sinabi ng tauhan at saka siya tumingin dito. Very good. At nagawa mong alamin ang tungkol sa kunwaring pagsyota ng dalawa. Alam kong isa rin ito sa alas ko para tuluyan ng masira ang prinsipe. Sabay tawa niyang turan. Ma'am, stop doing that. Hindi ka ba nakokonsensya sa mga ginagawa mong pagsira sa pamilya ng kapatid ng ama ko? Naiinis na turan ng anak sa kanya. Shut up, Marlu, dahil wala kang alam tungkol sa nangyari. Singhal niya sa anak. Alam ko ang lahat ng ginawa mo, ma'am. So stop it. Dahil kahit kailan hindi mapapasayo ang kaharian dahil buhay pa ang hari. At tama na, dahil kahit ako naaapektuhan sa mga ginagawa mo. Turan niya sa ina at sa kanan niya ito iniwan. No! Where are you going? Come back here! Damn! Galit niyang tawag sa anak.
Ngunit hindi nakinig ang binata sa kanya. Hindi mo ko mapipigilan sa nais ko, Marlo. Sisirain ko sila para wala na silang mukhang ihaharap sa publiko. Bulong niya sa kanyang isipan. Sa kabilang banda naman ay tinawagan ng hari ang mga investigador para imbestigahan ang nangyaring paglabas ng balita tungkol sa prinsipe at pinapahanap ng hari kung sino ang gumawa nito. Good morning, King Harold. Magalang na bate ng isa sa mataas na opisyal na investigador. Good morning. Nais ko mag-usap tayo tungkol sa paglabas ng balita tungkol sa prinsipe at sa girlfriend nito. Hanapin mo kung sino ang nagbigay ng information sa mga reporter. Utos niya dito. Yes, King Harold. Maaasahan mo po ako. Magalang na sagot nito. Okay. Alam mo na kung anong gagawin mo sa taong nagbigay ng information tungkol sa prinsipe. Seryosong saad ng hari. Yes po. Sabay yuko nitong sabi. At saka na ito umalis para isagawa ang inutos sa kanya. Sa isang banda naman ay naisipan ni Helen na pumunta sa palasyo para kunwaring kinakamusta ang kalagayan ng pamilya ng hari. What are you doing here, Helen? Tanong agad ng Reyna. Sorry, Amber. Dahil nag-aalala ko sa prinsipe at sa girlfriend nito. Kaya ako pumunta dito. Kunwaring malungkot niyan turan. Labas ka na rito, Helen. Kaya hindi namin kailangan ng simpatya mo. Seryosong saad ng Reyna. Amber, ganyan pa rin ba ang trato mo sa akin? Kahit na naaawa ko sa pamangkin ng asawa ko. Kunwaring sabi niya. Wow, amazing, Helen. Ngayon ko lang yata narinig sa'yo ang awa. Natatawang sabi ng Reyna sa kanya. Tao rin ako, Amber. Marunong maawa. Ang totoo nga niyan, gusto kong tumulong sa kung sino ang gumawa ng yun sa prinsipe. Sabi niya, sabay lihim na napapangiti. Okay, fine. Kung may maitutulong ka nga ba? Tanging sagot ng Reyna, saka ito umalis. Napapangiti siya sa sinabi ng Reyna. Sa wakas at malaya ko magagawa ang plano ko pag nagkalapit na tayo, Amber. Natatawa nitong sabi sa sarili. Sa kabilang banda naman ay naisipan ng prinsipe na uminom ng wine para makalimutan ang lahat ng nangyari sa araw na yon. Nico, bakit ka umiinom? Takang tanong ng dalaga sa binata nang makitang lumalagok siya ng isang baso ng wine. Light lang to, Gemma. Halika nga dito para may makausap ako. Sabi ng prinsipe sa kanya, sabay tapik sa upuang malapit sa kanya. Ha? May gagawin pa ako. Halika na. Sabay hawak niya sa kamay ng dalaga. Walang magawa ang dalaga, kundi samahan ng binata. May gusto akong ikwento sa'yo. Alam mo ba noong nasa grade school pa ako, may nakilala kong isang batang babae na pinagtutulungan ng kanyang mga kaklase. Panimula niya sa kwento nito. Natigilan ng dalaga dahil sa narinig. Alam mo ba, simula sa araw na nakilala ko yung batang yun, lagi ko siyang naiisip. Siya lang kasi ang batang nakipag-usap sa akin sa school. Lagi kasi ako may gwadya noon, kaya wala akong naging kalaro at naging kausap. Kwento nito sa kanya. Malaya siyang nakikinig sa mga sinasabi ng binata. Naisip ko siya noon. Saan na kaya siya? At kamusta na kaya yung batang yun? Paniguradong magkasintanda lang kayo ng batang yun. Pero siguro, hindi niya na ako maalala pa. Patuloy nito. Baka iniisip ka rin niya. Tangi niyang nasambit. Siguro, ikaw ba? Naiisip mo rin ba ako pag wala ako sa tabi mo? Tanong nito habang malumanay ang mga matang nakatitig sa kanya. Ha? Ano bang tanong yan? Pag-iwas ng dalaga sa binata. May gusto ka rin ba sa akin, Gemma? Tanong nito, sabay hawak sa kanyang pisngi para magtama ang kanilang mga mata. Ha? Bakit mo yan tinatanong sa akin?
Nahihiya niyang turan, sabay baba ng paningin dahil pag tinititigan niya ang binata ay parang mahuhulog na ang puso sa sobrang lakas ng kabog nito. Look at me. Sa kanya itinaas ang paningin sa binata. Ano kasi? Ngunit naputol ang mga nais sabihin ng dalaga at siniilan siya ng halik. Napapikit ang dalaga dahil sa nararamdamang sensasyon sa kanyang unang halik. Lalong naging mapusok ang binata nang maramdamang nagugustuhan ng dalaga ang kanyang halik. Teka, Nico, mali to, nasabi niya sabay bahagyang inilayo ang mga labi sa binata. Why? Gemma, I love you so much, nasabi nito habang languna ito sa alak. Hindi, lasing ka lang eh. Buti pa matulog na tayo. Pag-iwas ng dalaga sa binata. Kinabukasan ay nakapagluto na ang dalaga nang magising ang prinsipe. Good morning, my baby. Turan nito, sabay yakap sa kanya mula sa likod. Napapitlag ang dalaga dahil sa ginawa nito. Ano ka ba, Nico? Hindi mo ko asawa para yakapin mo ko. Sabi niya, sabay baklas niya sa kamay ng binata. Pupunta rin tayo doon, sabi ng binata. Ngunit napatid ang paglalambing ng binata nang may nag-doorbell sa labas ng kondo niya. May inaasahan ba tayong bisita ngayon? Tanong ng prinsipe sa kanya. Umiling lang ang dalaga at saka itinuloy ang ginawang pagluto. Pagbukas ng binata sa pinto ay nagulat siya dahil yung ex-girlfriend niya ang dumating. Darling, how are you? Tinang nito, sabay yakap sa kanyang batok. Nagulat ang binata sa ginawa ng ex niya na mas pinili ang career nito kesa sa kanya. What are you doing here, Vanessa? Takang tanong ng binata sa babae. I am just missing you. Turan nito, sabay pasok agad sa loob ng kondo ng binata at natigilan ito at tumingin sa dalaga. Darling, hindi mo pala sinabi sa akin na may tagasilbi ka pala dito. Sarcastic kong turan niya, sabay taas nito ng kabilang kilay niya sa dalaga. Ngunit hindi pinansin ng dalaga ang sinabi nito. No, she's my girlfriend. Diretsahang sagot niya sa kanya. Napataas ang kilay nito sa narinig. Oh really? Akala ko katulong mo lang siya dito. Mukha kasing galing sa putik. Pang-iinsulto nito sa dalaga. Nasakta ng dalaga sa mga katagang narinig mula sa bibig ng babaeng ito. Stop it, Vanessa. Awat ng binata sa babae. Naparito ka ba para insultuhin lang ako? Mahinahong tanong ni Gemma dito. Napatawa ang babae, sabay singhal nito sa kanya. Hindi mo ba alam? Na girlfriend ako ng lalaking inaako mong boyfriend mo. Hindi ka nababagay sa kanya dahil isa ka lang hampas lupa. Bakit anong tingin mo sa sarili mo? Si Cinderella na naghahangad makabingwit ng prinsipe? Walang tigil nitong pang-iinsulto sa kanya. Tumigil ka na, Vanessa. Get out! Galit na sigaw ng binata dito. Wow, mas kinakampihan mo yung hampas lupang yan? Bakit? Siya na ba talaga ang pinalit mo sa akin? Mas nababagay ako sa'yo, Nico. Dahil pareho tayong may kakayahang palaguin ng palasyo. Turan pa nito, sabay iyak. No, I don't deserve you. So get out now! Sigaw ng binata dito. Wala nga nagawa ang babae at umalis na ito kaagad. At naiwan naman silang walang masabi sa isa't isa. Uuwi na ako sa amin mamaya. Tanging namutawi sa labi ng dalaga. No, hindi ka aalis. Maotoridad na saad ng binata. Pero, ngunit wala ring nagawa ang dalaga dahil naisip niya pag lumabas siya, pagkakaguluhan siya ng mga reporter. Sa kabilang banda naman ay tinawagan ni Vanessa ang tiyahe ni Prince Nico para ipagbigay alam sa kanya ang nangyari sa kanila ni Nico
at ng girlfriend nito. Hello tita, nagawa ko na po ang pinag-uutos mo. Ngunit mas ipinaglaban ni Nico ang babaeng yun kaysa sa akin. Turan nito sa kabilang linya. Napangiti lang ang kabilang linya dahil alam niyang nagawa na naman niya ang isang plano para sirain si Prince Nico. Ganun ba? Pwede mo pa namang akitin si Nico, iha, para maagaw mo siya sa babaeng yun. Utos niya naman dito, sabay ngisi sa kawalan. Yeah, you are right tita. Dapat may plan B tayo kung paano bumalik sa akin si Nico. Napapangiti nitong Turan sa kanya. Great! So gawin mo na ang plan B mo, iha. Saad niya dito para mas lalong guluhin ang buhay ng prinsipe. Okay tita, sagot ng sa kabilang linya. Magiging masaya ito, bulong niya sa kanyang sarili. Sabay tawa na parang kontrabida sa pelikula. Lumipas ang mga araw, nais ng binata na mag-propose sa dalaga sa isang party at nakausap na niya ang mga magulang at magulang ng dalaga tungkol sa nais niyang pag-propose sa dalaga. Gumawa sila ng engranding party para doon isagawa ng binata ang nais nitong gawin para sa dalaga. Nasa bulwagan na ang lahat habang hinihintay na dumating ang dalaga at ang prinsipe. Naroon na rin ang lahat, maging ang ina at kapatid ng dalaga. Naroon na rin si Helen at ang anak, maging si Vanessa, ay nasa party rin. Ngunit hindi nila alam ang mga naging plano ng binata. Maya-maya pa ay dumating na ang dalawa. Ngunit bago pa man sila makarating, sa gitna ng bulwagan ay nagsalita na ang MC para ipaalam sa lahat ang pagdating nilang dalawa. Ladies and gentlemen, please let us welcome our prince and her girlfriend. Turan nito habang nakahawak ng mikropono. Nagsipalakpakan ng lahat. Inilalayan siya ng binata para dalhin sa gitna ng bulwagan at para isayaw ang dalaga. At nagulat ang dalaga dahil walang sinabi ang binata tungkol dito. Ang tanging niya lang sinabi ay inimbita sila ng kanyang ina sa isang party. Teka, bakit mo ko dinala dito sa gitna? Takang tanong ng dalaga sa binata. Just trust me, baby. Bulong ng binata sa kanya, sabay hawak sa kanyang bewang. Pagtugtog ng malamyos na musika. Walang nagawa ang dalaga, kundi ang sabayan ang binata sa pag-indayog nito sa malamyos na tugtugin. Matapos ang ilang minutong pagsayaw ay ngumiti ang binata sa dalaga at saka bumulong ng, "Sandali lang at babalik ako." Turan nito at saka na ito umalis. Lumapit naman siya sa kanyang ina para yakapin ito at ang kapatid. Pumasok muna sandali sa comfort room para tumingin muna sa salamin at ihanda ang sarili sa pagpo-propose sa dalaga. Pagpasok niya ay hindi niya alam na sumunod pala sa kanya si Vanessa para simulan ang plano nila ng tiyahin. Yumapo siya kaagad sa likuran ng binata at siya namang ikinagulat ng binata. Hey, what? Darling, ayaw mo na ba talaga sa akin? Di ba mahal mo ko noon? Bakit bigla kang nagbago? Bulong nito sa may tenga niya. Ngunit agad na kumalas ang binata at galit na hinarap ito. May respeto ka pa ba sa sarili mo, Vanessa? Stop doing this, okay? Ikaw naman ang kumalas, di ba? Dahil mas pinili mo ang career mo kaysa sa akin. Galit na saad ng binata. Oo, ginawa ko yun. Pero kahit kailan hindi kita ipinagpalit dahil ikaw lang ang mahal ko, Nico. Saad nito. Matagal na tayong tapos, Vanessa. At sabay ng pag-alis mo, ay binaon ko na rin sa limot ang lahat ng meron tayo. Tura ng binata. Wow, dahil lang sa babaeng yun, kaya ka nagkakaganyan, Nico. Please come back to me because I love you so much. Kunwaring sabi niya, sabay kunwaring umiyak. Tama na nga ang kalokohang ito, Vanessa.
Saka niya ito iniwan sa loob ng comfort room. Dumating ang oras na pinakahihintay ng lahat, ngunit may plano na naman si Helen para masira niya ang party. Pumunta siya sa DJ na nagpapatugtog ng musika para ibigay ang isang USB para ilagay niya ito sa monitor at mabasa ng karamihan. Tungkol ito sa isang kontrata ng prinsipe kay Gemma na may kabayaran. Yes ma'am, ano po ito? Tanong ng DJ sa kanya. Pwede bang ito ang isa lang mo mamaya sa may monitor para makita ang nilalaman nito? Turan niya. Ganun po ba? Sige po, susunod na po ito. Nakangiting sabi ng DJ. Thank you so much. Pasasalamat nito. Umalis na si Helen at bumalik sa kinauupuan nito. Ma'am, ano na naman ginawa mo? Bakit ka umalis? Tanong ng kanyang anak. May inasikaso lang ako anak. Huwag ka mag-alala at tuluyan ko na silang masisira sa gabing ito. Napapangiti nitong bulong sa anak. Ma'am, di ba sinabi ko tumigil ka na? Baka ikaw pa ang mapapahamak sa ginawa mo. Saad ng anak. No, just watch it later. Sabi nito na walang pakailam sa sinabi ng anak. Maya-maya pa ay inalalayan na ng binata ang dalaga sa gitna ng bulwagan. Ano na naman ito, Nico? Nagtataka niyang tanong matapos siyang alalayan ng binata papunta sa gitna. Hindi sumagot ang binata. Kinuha niya ang mikropono para doon magsalita. Thank you for having you all here. Dad, Mom, thank you for all your support. You know how much I love you. But before anything else, I would like you to listen to me. Saad niya, sabay harap sa dalaga na hindi maintindihan kung anong nais gawin ng binata. Baby, I love you so much. That's why I prepared this for you. Paninimula ng binata. Ano bang pinagsasabi mo, Nico? Halos pabulong niyang tanong sa binata. Hindi sumagot ang binata. Lumuhod ito sa kanyang harapan at napahawak sa kanyang labi ang dalaga dahil sa ginawa nito. Baby, I know sobrang weird ng gagawin ko. Tura ng binata habang nakaluhod. May kung anong dinukot ito sa kanyang bulsa na maliit na kahon. Ano ba yan? Nahihiya ako. Pabulong na sabi ng dalaga. Baby, will you be my wife? Sabay lahad niya ng maliit na kahon na naglalaman ng kumikinang na singsing. Nagsipagsigawan ng lahat at nagpalakpakan. Say yes! Sigaw ng karamihan. Napatulala ang dalaga dahil hindi siya makapaniwala sa lahat. Dahil isa lang siyang hamak na dukha, ngunit inibig ng isang prinsipe. Naiiyak siyang tumango sa binata. Sabay sabing, yes! Agad na sinuot ng binata ang singsing at hinalikan ng dalaga. Kaligayahan ang namamagitan sa kanila sa gabing iyon. Ngunit biglang nawala ang tugtog at napatingin ang lahat sa may monitor. At gulat na gulat ang lahat. Okay, may mga nalakap ba kayong impormasyon tungkol kay Gemma? Tanong nito. Napatigil ang lahat nang marinig ang boses ni Helen. At nataranta ito sa narinig niyang boses. Nawala ang excitement sa mukha ni Helen. Pwede ko na silang masira sa isang iglap lang. Humanda ka, Amber, sa ipapalabas ko. Naloloka niyang tawa, sabay kayumos niya sa papel na hawak. No, what's going on? Stop it! Sigaw ni Helen nang mapagtantong siya ang nagsasalita sa monitor. Hindi niya alam na pinapamanman siya ng hari noong una pa lang. Alam na namin na ikaw ang may kagagawa ng lahat, Helen. Kaya wala ka ng kawala. Sa husgado ka na magpaliwanag. Tura ni Amber sa kanya. No, hindi ako titigil, Amber, hanggat hindi ka napapabagsak. Galit na sigaw nito. Ngunit agad siyang pinusasan ng mga alagad ng batas. Bitawan niyo ko. Pagsisisihan mo ang lahat ng ito, Amber.
Sigaw niya ulit. Ma'am, tama na. Marami ka nang ginawang hindi maganda. Sana po tumigil ka na. Saad naman ni Marlo sa ina. No, anak kita. Bakit mas kinakampihan mo pa sila kaysa sa sarili mong ina? Umiiyak nitong tanong sa anak. Ngunit hindi na sumagot pa si Marlo at dinala na nga ng otoridad ang babae. Lumipas ang ilang buwan ay tuluyan ng nakulong si Helen at bumalik na sa Amerika si Marlo para doon ipagpatuloy ang kanyang nasimulang pangarap. Hindi na rin muling nagpakita pa si Vanessa simula ng gabing mag-propose ang binata at masayang ikinasal si Gemma at Nico ng isang engrandeng kasalan sa buong bansa. Baby, I love you more than anything. Tura ng binata sa dalaga. I love you more, babe. Salamat at tinanggap niyo ko kung sino at ano ko. Tura niya. No matter who you are, Gemma, ikaw at ikaw pa rin ang mamahalin ko at ipaglalaban kita. Saad ng binata, sabay siil ng halik sa dalaga. At naging masaya ang lahat para sa kanila.